Ang gobyerno sa Iran ngayon parang barkong nawalan ng kapitan. Wala na silang kontrol. Hindi na ito simpleng gulo lang, hindi na ito parang chess na pinag-iisipan pa ang next move. Ito ay parang isang mesa sa kasino na biglang may bumalik na totoong may-ari. Sa makatuwid ay unti-unti, nawawala na sa kamay ng rehimen ang mismong kapital. Bawat minuto, bawat kanto, bawat kalye, may nagbabago. Hindi na sila ang nagdidikta. Milyon-milyong boses na ang maririnig, sabay-sabay sumisigaw ng isang pangalan na minsan nilang tinulak palayo. At hindi ito iisang lugar lang. Kung titingnan mo ang mapa, mula Balochistan hanggang Khorasan, mula Tabriz hanggang Khuzestan, at mula Hamadan hanggang Tehran, isang bansa na may populasyon na 92 milyon ang biglang nagising. Ang pader ng takot na dati nilang kinukublihan, wala na. Winasak na nila iyon sa sarili nilang mga paa. Ngayon ang buong Iran ay nilalamon ng malalaking riot. Pero iba ang vibe. Wala nang kaba, wala nang panginginig. Ang makikita mo ngayon sa streets ay mga Iranian na punong-puno ng galit at desisyon. Parang bagyo na hindi na mapipigilan. At oo, may civil war na ngang nag-uumpisa. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Ang conflict na ito hindi lang galit, ito ay parang isang counter-revolution na matagal nang inakalang patay noong 1979. Pero ngayon parang apoy na muling nagliyab mula sa abo, bumabangon ng isang espiritu na gustong bawiin ng trono na nawala na decades ago. At habang lumalalim ang civil war, makikita mong hindi na ito tungkol sa reliyon lang, hindi na ito tungkol sa politika lang. Ito ay parang isang bansa na pilit umaahon mula sa theocratic darkness. Ngayon mismo, bakit milyong tao ang sumisigaw ng death to the dictator? Simple lang ang sagot, hindi ito campaign slogan, hindi ito party chant. Ito ay tanong ng direksyon. Ito ay pagpili sa pagitan ng civilization o kaguluhan. Parang crossroads kung saan hindi na politika ang tinitimbang, kundi kinabukasan. Dahil para sa kanila, hindi ito usapin ng pagiging pro o antay sa gobyerno. Ito ay parang pagsigaw ng isang bansa na ayaw nang bumalik sa religious tyranny na pinakabrutal sa history. Hindi nila hinahangad ang pagbabalik ng autocracy. Ang gusto nila, ang pagbabalik ng kanilang pinagmulan, kanilang identity at kanilang tunay na ugat. At kahit nahuli na ang rehimen para pigilan ang protestang ito, pilit pa rin silang nagpapamalas ng lakas. Pero ang desisyon at sigaw ng tao, nailatag na, naitatak na. Wala nang usapan, wala nang negosasyon. Dahil sa puntong ito, ang Iranian people mismo ang nagsabing, tama na. At ang tanong na bumabalot ngayon sa Iran, hindi kung sino ang mananalo sa eleksyon, kundi sino ang mananatiling nakatayo kapag tumigil ang usok. Hindi na ito protesta lang. Ito ay malinaw na pagbura ng 1979 revolution, pati na ang ideology na dinala ni Khomeini at ang mismong pundasyon ng Islamic Republic. Para sa maraming Iranian, ang huling 47 years ay hindi history. Parang isang mahabang bangungot na gusto na nilang tapusin at kalimutan. May isang pangalan na ngayon hindi na maiiwasan sa usapan, Prince Reza Pahlavi. Pero sa mata ng mga tao, hindi lang siya leader. Para sa kanila, siya ay simbolo ng ninakaw na future, modernity, dangal at respeto. Ang pagtanggap sa kanya sa Egypt na parang isang head of state para sa mundo, senyales iyon na may legitimacy ang boses na kinakatawan niya. Pero ang pinakamatapang na muka ng pagbabagong ito, ang mga babae. Sila ang mga babaeng pinilit takpan ng Iran sa loob ng maraming decades. Ngayon sila na mismo ang nagsusunog ng tela na sumisimbolo sa pang-aapi. Hindi na sila nagtatago. Habang sumasayaw sila paikot sa apoy, parang sinisigaw nila na wasak na ang 47 years na pilit na ipinataw sa kanila. At hindi na rin sila nag-iisa. Ang mga lalaki hindi na nakatayo sa harap bilang shield. Magkabalikat na sila sa laban, shoulder to shoulder. Hindi na proteksyon ng hanap kundi sabayang resistance. Lahat nagsimula sa isang maliit na spark, parang tuldok ng apoy na hindi nakita ng rehimen na paparating. At mula doon sa loob ng 7 araw parang wildfire na kumalat sa buong Iran. Ang IRGC o Islamic Revolutionary Guard Corps at ang Basij Militia na binida bilang Iron Fist, ngayon para silang piraso ng yelo na unti-unting natutunaw habang nawawala ang kontrol sa cities, police stations at strategic zones. Ayon sa verified OSINT reports, more than 70 cities ang halos sabay-sabay na nawala sa hawak ng gobyerno.
At hindi na ito limitado sa Tehran. Mula Balochistan hanggang Khorasan hanggang Tabriz, Khuzestan at Hamadan. Isang nation na 92 milyon ang populasyon, parang sabay-sabay na nagpalit ng frequency. Wala na ang wall of fear. Wala na ang pause button. May mga footage na galing sa Mahabad region, lalo na sa paligid ng Nurabad ng Shiraz at Fars province. Ito ang mga lugar na inakalang solid base ng rehimen, mga traditional stronghold. Pero ngayon, ang streets mismo ang naging fortress ng resistance. Police stations isa-isang kinukuha ng civilians, hindi para mag-ingay, kundi para tanggalin ang simbolo ng oppression sa kanilang mga lugar. May reports din na nagsasabing tinakot sila ng regime forces na may conflict na paparating. Pero imbes umurong, parang lalo pang nagliyab ang galit. Ang scare tactic na yon naging gasolina sa apoy, hindi preno, hindi sila umuwi, mas dumami, mas naging determinado. Ito ay asymmetric warfare sa ground, hindi pantay na laban sa armas, pero pantay na laban sa paninindigan. Streets na dati tahimik, ngayon bastion ng bayan. Logistics lines pinutol, security routes na disable, police stations na seize, repression symbols sinunog kasama ng takot. At habang pinapanood ng mundo ang mapang ito, isang bagay ang malinaw. Hindi na ito gulo. Ito ay pagbawi ng identity, future at bansa mismo. Ang mga tao, walang baril. Ang hawak nila ay mga bato. May ilan may improvised defensive tools lang, parang pang-shield or pang-harang. Pero ang nasa harap nila, armored vehicles, militias na kompleto sa gear at bakal na pananakot ng rehimen. Hindi pantay ang armas, pero pantay ang lakas ng loob. At nakakagulat man, sa loob ng ilang oras hanggang ilang araw, nananalo ang civilians sa ground. Hindi dahil high-tech sila, kundi dahil mas marami sila at mas malakas ang rason nila lumaban. Ang tawag dito, numerical superiority at moral motivation. Kapag mas marami ka at mas buo ang puso mo sa laban, kahit bakal ang kaharap mo, hindi ka uurong. Ang nangyayari sa Shia region at western gates ng Tehran ay hindi random na sagupaan. Para itong tactical turning point, isang sandali sa history na biglang bumaliktad ang timbangan. Inasahan ng rehimen na kayang burahin ng special operations units nila ang resistance sa minutes lang. Pero kabaliktaran ng nangyari. Ayon sa reports, oras, araw at linggo nang hawak ng resistance ang ilang strategic zones. Hindi na ito kontrol ng gobyerno. Ito ay kontrol ng bayan. Sa Lorestan province may mga eksena na ang members ng Basij, ang paramilitary force ng rehimen, hinuhubad ang uniform, tumatakbo o tuluyang nawawala sa field. At bawat sandaling iyon parang nababasag ang myth ng pagiging invincible ng gobyerno. Kapag nakita mong tumatakbo ang dating nanakot, dun mo mararamdaman na nawala na ang kapit ng takot. Sa port city ng Bushehr, may mga footage na ibinababa ang flag ng Islamic Republic at ang pumapalit sa eksena, ang Lion and Sun flag ng Shaira. At tandaan, ang flag hindi lang tela. Ito ang pinakamalakas na simbolo ng loyalty at authority sa isang bansa. Kaya kapag ang mismong flag ng gobyerno ang ibinaba ng tao, hindi na yun protest. Para na yung pagbawi ng sovereignty mismo. At mas mabigat ang mensahe kapag sundalo mismo, naka-uniform pa, ang may hawak ng flag ng monarchy, hindi ng rehimen. Ibig sabihin, nabitak na ang loyalty sa lower ranks ng army. Para sa kanila, hindi na si Khamenei ang sinusunod, kundi ang roots ng bansa na matagal inakalang nilibing ng 1979 revolution. Kapag ang soldier, habang suot pa ang uniform, ay nagdadala ng flag ng monarchy na gusto niyang ibalik imbes na flag ng gobyerno na dapat niyang depensahan. Para sa rehimen, game over na yun. Dahil ang isang gobyerno tumatayo sa dalawang haligi, economy at security. Pero sa Iran ngayon, ayon sa field reality, parehong bumagsak ang dalawang haligi sa iisang panahon. At kapag bumagsak ang security kasabay ng economy, hindi na gobyerno ang hawak mo, multo na lang ng authority. At habang may government buildings na nasusunog at provincial offices na na-occupy, ang mga officials ng rehimen hindi na naghahanap ng plano para manalo. Naghahanap na sila ng daan para makalabas. Ang pinakamalakas na sandata ng rehimen noon, takot, ngayon, lumipat na ng kampo. Dati, ang civilians ang nanginginig kapag narinig ang yapak ng Revolutionary Guards. Pero sa Iran ngayon, baliktad na ang story. Sila na ang iniiwasan, sila na ang nagtatago. At ayon sa field reports, maraming security forces, nakasibilyan na, tumatakbo palayo at iniwan pati ang mga sasakyan nila.
Kapag ang nanakot siya na ang natatakot, dun mo makikita na may bagong may hawak ng laro. At hindi lang sa streets ang pagbabago. Sa economy, mas malala pa ang tama. Ang Tehran Stock Exchange bagsak. Ang Iranian currency na rial, ayon sa records pinakamababa na ang value sa buong history ng bansa. Shopkeepers, isa-isang isinara ang mga tindahan. Hindi dahil gabi na, kundi dahil wala na silang tiwala sa gobyerno. Pati ang bazaar, ang merchant class na may malaking influence sa Iran tumalikod na rin. Tandaan, sa Iran kapag nagsalita ang bazaar, may bigat iyon. Noong 1979, silang tumulong pabagsakin ng Shah. Pero sa 2026, sila na rin nang tumutulong pabagsakin si Khamenei. At may universal rule sa ganitong sistema. Kapag naubos ang pera, naubos din ang loyalty ng mga pinapasweldo para manakot. Hindi na yun secret, yun ang pattern ng dictatorship sa buong mundo. For years, ang oil revenues ng Iran hindi napunta sa tao. Ayon sa records, ipinasa iyon sa Houthis sa Yemen at Hezbollah sa Lebanon. Pero ngayon dahil sa sanctions at global pressure, natuyo na ang pondo. At kapag gutom ang pulis at wala siyang nakikitang bukas, wala siyang gana barilin ang sarili niyang kababayan. Hindi na niya ipaglalaban ang leader na hindi man lang kayang ipaglaban ang plato niya sa mesa. Kaya ang mga retreat na nakikita natin sa field, hindi kahinaan ng bayan. Ito ay kahinaan ng rehimen na pilit tinatakpan sa TV. At speaking of TV, si Khamenei mismo, lumabas sa state television at sumigaw, "We will not back down in the face of the enemy. We will bring them to their knees." Pero sa totoo lang, hindi iyon sigaw ng lakas. Sigaw iyon ng diktador na nasukol. Kapag ang leader sumisigaw na parang galit na tambol sa radyo, kadalasan wala na siyang kontrol sa ground. At sa puntong ito, may isang bagay na hindi niya matanggap o ayaw niyang intindihin. Ang bansang 92 milyon hindi natakot sa kanya. Ang flag ng gobyerno, ibinaba na. Ang economy, sarado na. At ang loyalty ng sundalo at pulis, bitak na rin. Para sa maraming Iranian, hindi na ito laban ng politika o reliyon. Ito ay pagbawi ng future na ninakaw at pag-erase ng decades na tinawag nilang nightmare. At habang sinusuri ng mundo ang bigger picture, hindi mahirap makita ang ending. Strategic checkmate na ang rehimen. Hindi na ito speculation. Direksyon na ito. Hindi na ito tanong kung babagsak ang palasyo. Tanong na lang kung kailan. Ang rehimen na tinatawag ni Khamenei na enemy, hindi na nasa labas ng bansa. Nasa mismong gate na ng palasyo niya. At mas matindi pa ang irony. Ang mga Iranian humihingi ng tulong sa mga bansang idineklara niyang demonyo. Sa streets at sa social media, may eksenang bihira sa history. May mga grupong diretsong umaapela sa Israel sinasabing, "Please stop this regime. Help us." Kapag ang mamamayan, ang dating kaaway ng gobyerno, ang tingin nilang tagapagligtas, ibig sabihin, nawala na ang legitimacy ng leader, pati ang takot na pinaghaharian niya noon. At hindi slogan lang ang binibitawan nila. May sigaw na may bigat. Neither Gaza nor Lebanon my life for Iran. Ang mensahe, hindi na nila ipaglalaban ang foreign agenda ng rehimen. Ang ipinaglalaban nila, sarili nilang kalayaan. Noong 2025, bumalik si President Donald Trump. At ayon sa OSINT Intelligence, ibinalik ang maximum pressure policy ng US sa Iran. Resulta, naputol lang lifeline ng gobyerno sa oil revenue at sanctions relief. Ang pinagmamalaking axis of resistance, fairy tale na ngayon sa ground. Hindi na mabayaran ang IRGC, hindi na makapag-missile ang Houthi, hindi na makapag-utos ang Hezbollah kapag ang mothership sa Tehran ay bumagsak. At totoo ang pattern, kapag naubos ang pera, nawawala ang loyalty ng mercenaries. Hindi na ito surprise. Ito ang universal rule ng dictatorship. Sa UK may warning si MP Adnan Hussein na nagsabi, ayon kay Adnan Hussein, "Don't intervene in Iran, it will cause a refugee crisis." Pero kung titingnan ng realidad, hindi refugee wave ang hinuhulma ng Iran ngayon, kundi reverse migration. Kapag nawala ang oppression, milyon ang babalik, hindi aalis. At habang nag-aapoy ang government buildings, police stations at provincial offices, hindi na ito parang temporary chaos. Ito na ang geopolitical earthquake ng era. Ang mapang iyon hindi protest route. Blueprint iyon ng pagbagsak ng control lines, logistics, economy, security at propaganda. At ang pinakamatapang sa lahat, women. Ang mga babaeng pinilit takpan sa loob ng 4 na dekada, sila mismo ang nagsusunog ng tela na sumisimbolo sa 47 years na imposisyon. Hindi na nila kailangan ng tagapagtanggol sa harap.
Nakatayo na sila katabi ng kalalakihan sa iisang linya. At sa port city ng Bushehr, may footage na ibinaba ang flag ng Islamic Republic, ang pumalit Lion and Sun flag ng Shaira. Ang flag, hindi tela lang. Ito ang pinakamalakas na simbolo ng loyalty. Kaya kapag sundalo mismo, naka-uniform pa, ang may hawak ng flag ng monarchy, hindi na yun insubordination. Ito ay loyalty shift sa lower ranks ng army. Ang huling 47 years na tinawag nilang nightmare, game over na yun sa isipan ng tao. Pero habang nagbabago ang loyalty sa streets at military ranks, may mas malalim na digma ang hindi nakikita sa headlines. Ang information war sa loob at labas ng Iran. Habang sinusunog ng bayan ang simbolo ng rehimen sa ground, sa digital space naman, may bagong battlefield na nabubuo. Hindi ito barilan o riot kundi laban sa narrative. For decades, hawak ng Islamic Republic ang media, TV, radyo, dyaryo, pati messaging sa mosques. Pero sa modern era, nawala ang monopoly nila sa kwento dahil sa internet, VPN access, satellite signals at citizen journalism. At dito nagsimula ang domino effect. Ang Iranian diaspora, mga nasa Europe, North America, Middle East at Asia, hindi na spectator lang. Sila ang digital reinforcement. May milyon na Iranian sa labas na may skills sa tech, finance, media at geopolitics. Sila ang nag-OSINT, nag-leak ng footage, nag-counter ng propaganda at nag-distribute ng raw field updates sa X, Telegram, Instagram at YouTube. Para silang invisible batalyon na hindi kailangang pumasok sa border para tumulong sa laban. Dahil sa kanila, nabago ang perception ng ground reality. Kapag ang video ng riot sa Isfahan, Mahabad, Shiraz o Lorestan ay mas mabilis kumalat kaysa state TV broadcast, doon nagsisimula ang pagbagsak ng narrative control. Ang algorithm hindi na kayang kontrolin ng rehimen. Ang truth hawak na ng uploader, hindi ng sensor. At ang pinakamatapang na generals ng bagong narrative na ito, kabataan at mga babae. Sila ang face of virality. Ang mga young Iranian sanay sa smartphones, reels, live stream, captions, memes, remixes at digital rallying calls, habang ang older generation may galit. Ang younger generation may galit at may bandwidth. Sila ang nagpapalaganap ng mensahe sa buong mundo, parang digital wildfire na mas mabilis pa kaysa sa apoy sa police station. Sa ganitong information war, hindi na kailangan ng bala para manalo. Kailangan lang ng cellphone, internet, timing, audience at kwento. At napatunayan ito ng Iran, hindi na propaganda ang humuhubog sa future kundi content. At habang lumalalim ang narrative collapse, may parallel global response. Ang ibang bansa, hindi na neutral sa pagbabago. Hindi man sila direktang pumasok pero nagbigay sila ng legitimacy sa opposition voices sa pamamagitan ng diplomatic optics. Halimbawa, ang state-level reception kay Prince Reza Pahlavi sa Egypt, media coverage sa Europe, at open statements ng policymakers sa Washington, lahat iyon visual proof na may shift sa global recognition. Hindi man ito declaration of alliance, pero optics is power, lalo na kapag milyon ang nanonood. At dito pumapasok ang mas malaking strategic consequence. Kapag nawala ang narrative, nawala ang takot. Kapag nawala ang takot, nawala ang obedience. Kapag nawala ang obedience, nawala ang control. Kapag nawala ang control, nawala ang gobyerno. Ito ang cycle of collapse. Ngayon pag-usapan naman natin ang psychological shift sa loob ng IRGC. Ang Revolutionary Guards hindi lang militar, sila ang brand, identity at backbone ng rehimen. Pero habang tumatagal ang sagupaan, may critical truth na lumalabas. Ang IRGC soldiers, hindi lahat ideolog. Marami sa kanila Pinoy VA style na sumusunod lang dahil may sweldo at utos. Kapag naubos ang oil revenue, hindi na sila makapag-deliver ng loyalty. Kapag nag-shift ang loyalty sa baba, hindi na effective ang utos sa taas. At hindi lang ito basta desertion. Ito ay crisis of identity. Kapag ang sundalo hindi na sigurado kung kanino siya loyal, doon nagsisimula ang fractured chain of command. Kapag ang officer ayaw na mag-flag salute, kapag ang unit ayaw na sumunod sa deployment order, kapag ang uniform tinanggal at tinapon, kapag ang flag pinalitan mismo ng soldier, dun mo makikita na patay na ang narrative na pinaninindigan nila. At hindi rin ito parang kuna planado ng generals. Ito ay grassroots revolution sa loob mismo ng militar ranks. Isang loyalty shift na hindi inutos, kundi naramdaman. Dahil kapag ang foundation ng obedience ay fear, at ang foundation ng fear ay narrative, at ang narrative ay nawasak ng tao sa internet at streets,
ang rehimen, wala na ring psychological armor. At habang nag-implode ang security at narrative control, sumabay rin ang economic paralysis. Nabanggit natin na Tehran Stock Exchange bagsak. Pero ang mas malaking consequence nito, pati ang merchant economy na freeze. Ang bazaar class, hindi lang shopkeepers. Sila ang economic heartbeat ng Iran. Kapag sila mismo ang nagsara ng shutters, hindi yung protest gesture. Economic vote of no confidence iyon. At sa Iran kapag nagsalita ang bazaar, iyon ng batas ng streets. Noong 1979, sila ang tumulong pabagsakin ng Shah. Pero ngayon hindi siya ang pinapabagsak nila. Rehimen na ang target. Kasi ang future na inakala nilang dinala ng 1979, hindi future iyon. Bangungot iyon ang monarchy na tinanggal nila noon. Hindi iyon dynasty. Future nila iyon. Ang ideology na pinili nila noon, hindi iyon honor, delusion iyon. Ang republic na tinayo noon, hindi iyon liberation, prison iyon. Kaya ang pagbagsak ngayon, hindi protest. Ito ay national verdict. At habang nagbabalik ang identity shift, may spiritual undertone na hindi pwedeng i-ignore. Para sa maraming Iranian, ang laban nila hindi na tungkol sa relihiyon, kundi tungkol sa dignity ng tao, kalayaan at future. Kapag ang religion ginamit bilang leash of obedience, hindi na yun pananampalataya, oppression na yun. Kapag ang ideology ginamit bilang moral justification ng militar, hindi na yun righteousness, psychological warfare na yun. Kapag ang foreign policy ginamit bilang pride project ng leader, hindi na yun nationalism, misplaced loyalty na yun. Kaya ngayon ang chance na neither Gaza nor Lebanon may life for Iran ay hindi lang rejection ng foreign policy. Reclamation iyon ng nationalism. Ang pagsunog ng tela, reclamation iyon ng identity. Ang pagbaba ng flag, reclamation iyon ng sovereignty. Ang pag-shift ng loyalty ng soldier, reclamation iyon ng chain of command ng bayan. At ang world ngayon hindi na makikita ang Iran bilang exporter ng conflict, kundi bilang isang bansang muling binubuo ang sarili. At sa bigger strategic scale, may tatlong phase na nakikita natin ngayon. Phase 1, rejection pagbura ng ideology ng 1979, narrative control at foreign axis policy. Phase 2, reclamation pagbawi ng identity, flag, loyalty, nationalism at legitimacy sa digital at streets. Phase 3, rebirth pagbangon ng Iran hindi bilang refugee source, kundi economic and cultural power. At ito ang punto na hindi pa natin na-highlight. Ang pagbagsak ng rehimen, hindi lang pagtatapos. Simula pa lang iyon ng strategic realignment ng buong region. Kapag bumagsak ang capital, hindi lang Iran ang nagbabago. Nagbabago ang Lebanon, Syria, Yemen, Gulf States, pati US, Israel, Middle East equation. Kapag lumubog ang mothership, lumulubog din ang lifeboats ng proxy ideology. Kaya ang ending ng conflict na ito, hindi lang pagbagsak ng gobyerno. Ito ay pag-reset ng Middle East geopolitics.